What's up guys? Gandang umaga sa inyo. So ngayon papunta tayo ng SM North. Tapos guys, madami pala akong vlog na hindi pa na-edit. Meron yung Pampanga na vlog. Pumunta tayo sa shop ni Boss Reed na vlog. Tapos yung Marilaki ride natin. Yung problema natin guys sa Marilaki ride, nakataas yung camera niya. Nakaganon. Kaya pasensya na agad kung ganun yung angle. Pero gusto ko pa rin siyang i-upload kasi may mga sinabi ako doon, mga bagay-bagay. Tapos yung problema naman sa Pampanga na ride, hindi nakaayos yung mic natin. Yung papunta tayo sa Wiltec, yung birthday ni Senator JB tsaka Boss Roscoe. So naimbitahan lang tayo doon ng Z900 family. Kaya nakasama tayo sa event na yon. So sa Clark yung breakfast ride na yon, and free siya. So sobrang daming rider nun eh. Sabi nila parang 700. Sobrang dami talagang tao nun. Tapos yung pumunta naman tayo sa shop ni Reed for Speed. Hindi natin siya na-tempuan eh, sayang. Pero okay lang, at least napuntahan natin yung shop niya first time. Malayo kasi ako doon. Tapos ngayon guys, gusto kong pag-usapan yung tungkol sa kung magkano ba ang magkaroon ng big bike or netong Z900. Kung magkano ba, kung ano ba yung mga kailangan, kung ano ba yung mga gastusin, mga ganon. So ito pala guys, disclaimer lang, personal preference ko lang to, and ito lang yung sa tingin kong kailangan at dapat pag meron kang big bike. First na kailangan nyo is yung insurance. So ito required talaga siya, lalo na kung nakaload yung motor nyo. Talagang kailangan yung insurance. From the word itself, parang assurance natin in case of any emergency, madisgrasya tayo or mawala tong motor. Na sana hindi naman, 'di ba? Pero at least sa insurance, medyo ano ka, mararamdaman mo medyo, alam nyo yun guys, yung medyo panatag ka. Lalo na kung kunyari nakapark lang yung motor nyo, tapos na aksidente due to nature, yan, sure yan, insured yan. Talagang mapapalitan or yung mga magagastos masasama sa insurance. Next naman guys na kailangan pag meron ka na neto, sa accessories tayo. Para sa akin, kailangan mo ng unang-una is yung frame slider, which is yung ito. O ayan, yung nagsisilbing parang first contact in case na mahulog yung motor natin. So pag na-drop yan, parang ayun yung unang tatama. Lalo na kung hindi naman ganun kalakas yung impact or walang momentum, talagang hulog lang, sigurado ayan ang sasalo. Masasalo niyan sigurado yung possible na gas-gas na dapat mapupunta sa fairings. Kasi ayan yung unang nakaharap eh, bago tong fairings eh, diba? So at least dyan, ayan lang. Next na accessories is yung radiator cover or radiator guard. So nagpalit na pala tayo guys ng radiator cover. From dito, ito yung dati nating radiator cover, papakita ko sa inyo. Tapos ito na siya ngayon, ayan, papakita ko ulit sa inyo. So kaya pala tayo nagpalit guys, dun kasi sa lumang radiator cover natin, yung may pa-letter Z, Z9 na parang logo, naiiwan pa rin yung naiiwan pa rin yung putik niya, tsaka napapasukan ng bato-bato. So marami kasi akong nabasa sa group namin na nag-overheat
tumataas yung temperature nang nakaganon silang radiator cover. So sabi nila doon daw talaga, kasi pagkatanggal tas linis nila, okay naman na. Tapos nagpapalit sila radiator cover, which is yung puro bilog-bilog na lang na walang butas na ganong kalaki. Ayun, nagiging okay na. So yung radiator cover, iniiwasan din yan yung motor natin na tamaan ng mga bato, kasi may kamahalan niya radiator natin guys eh. Kung alam ko nasa 30k ata yan. So pag tinamaan niya ng bato, sigurado kamot sa ulo kahit di makati talaga. So ang next naman guys na accessories na sa tingin ko makakatulong is yung engine cover, which is ito naman siya guys. Yan, pinakita ko sa inyo na engine cover natin. Ayan din guys, pag natumba, ayan din yung pwedeng sumalo sa mga gas-gas na dapat sa mismong engine natin. Mahirap kasi pag sa engine na mismo, diba? Pangit naman kung may gas-gas. So sa cover, at least may cover. Kumbaga hindi siya engine agad. Nagkagasgas na pala tong engine natin guys. Hindi ko nga alam kung saan nakuha yun eh. Hindi naman natumba pa tong motor, o hindi rin naman gumasgas or tumama. Hindi ko alam. Baka hindi ko lang rin nakita na sa parking ganun may sumabit, o kaya bumili na rin tayo ng engine cover. Ang last para sa akin na importante is yung exhaust guys. So dito sigurado maraming magsasabing maingay lang, ganyan, or di naman kailangan. Pero para sa akin, sa motor na ganito, yung ganito kalakas, yung power, importante siya. Kasi pag mabilis, alam mo yung mabilis na dire-diretso ka, at least na alam ng mga sasakyan mo sa harap, o kung ano man nandyan sa harap mo, na may paparating na motor. Kasi nung wala rin akong exhaust guys, nung naka-stock pa ako, ang hirap kasi yung iba, kunyari yan, lumiliko agad, di nila alam na may paparating na motor. Mabilis-bilis pa naman tayo nun. Ayun guys, pag mabilis tayo, syempre maganda yung parang magiging alerto rin yung mga sasakyan sa paligid mo, na alam na may paparating na motor na medyo mabilis, ganyan. Kaya para sa akin, itong exhaust isa rin sa dapat nabilin pag meron kang big bike. Parang ano na rin siya para sa akin safety features. Siyempre dinig ka, hindi lang sa ingay. So, alam naman natin na pag inline 4 maganda talaga yung tunog niya, sarap bombahin. Pero hindi lang dahil doon, para na rin sa safety. Kasi yung iba talaga pag mabilis, pansin ko na yun nare, medyo mabilis tayo, tumatabi yung iba lalo pag alam nilang big bike. Madali kasing pabilisin tong big bike guys, pero mahirap siya pahintuin. Di ka pwedeng mag agad dito, yung full brake na agad-agad kang hihinto, lalo pag mabilis ka. Mahirap yun. Ang next naman guys na gastos is yung gas. So ito, motor natin medyo malakas siya sa gas. 16.6 kilometers per liter. Galing pa to sa long ride. Medyo bomba rin kasi tayo ng bomba pag nandun sa doon malapit sa atin. Daming batang nagpapabomba pinagbibigyan lang natin din. So ayun nga, yung gas kailangan nyo rin i-consider pag gusto nyo bumili ng big bike.
Since medyo malakas sa gas tong big bike, kasi para na rin siyang sasakyan eh. Mas tipid lang ng konti eh, pero para na rin siyang sasakyan. Yun guys, so gusto ko palang idagdag na kasama ng gas is yung toll fee. Lalo pag mag-expressway kayo, ganyan. So kailangan nyo rin i-consider yung toll gate kung saan man kayo pupunta. Tapos ang next na kailangan yung i-consider din na medyo masakit-sakit is yung maintenance ng motor. So sa maintenance, kasama dyan yung change oil, ay ang gulong, mga brake pads, mga ganyan. So nakakaisang change oil pa lang tayo, and yung odo pa lang kasi nito is 2,793. So halos 2,800. Yung first change oil natin nung 900 plus pa lang odo nun eh. So 1 month. So ay nung first change oil natin. And yung ginastos ko nun medyo mahal. Di ko nga rin alam bakit ganun kamahal. But bago kasi ako nagpa-change oil, nanood muna ako sa mga ibang vlog kung magkano yung nagastos nila. Yung iba nasa 3,000 lang, ganun 3,500. Nagastos natin guys for 4,500. Masakit. Pero nagpa-add din kasi ako nun, dapat nasa 3,900 lang siya. So ginawa kong motol yung langis natin para medyo mas maganda. Mahulog tayo dyan, paya tayo dyan guys. Big bike nahulog sa kanal. Ayun magiging title ng vlog natin pag nahulog tayo dun. So guys, magbabalintawak exit pala tayo. Ilang minuto kaya no? From pagka-exit natin sa May Kawayan hanggang Balintawak. Tingnan nga natin guys. Siguro mga ano lang yon, less than 10 minutes. Mabagal lang naman tayo mag-drive eh. So ayan, 10, 12. Kaya na natin. So ito guys, hindi ko to kakat. Straight natin to. Tignan na lang natin kailang minuto. Nga pala guys, yung tambucha natin ngayon SC Project. Malakas-lakas lang siya ng konti since parang mas malaki yung butas niya. So, may vlog naman ako dito, yung kinabit natin to. Baka pala ikat ko to ng konti guys, pero makikita nyo naman yung oras dito. Ayan o, kita nyo. Kakat ko siya ng konti-konti lang kasi masyadong magiging mahaba yung video eh. Hindi na pala tayo guys nag-riding jacket kasi malapit-lapit lang tayo eh. Tsaka mahirapan tayo. Pasok kasi tayo sa mall. Kahit naman pasok tayo doon, naka-riding jacket tayo, diba?
guys, oh, clutchless shifting. Wala lang. Pero nagre-rev match tayo guys pag nagda-downshift. Tingnan nyo. Ganon. Para smooth yung pasok niya. Yan o, ulitin natin guys o. Sasabay nyo lang yung tatlong to. Clutch, yung throttle, i-close nyo. Tsaka yung cambio. Siya pa o. Diba? Pag pangit kasi pag ganito lang eh. O, ganon. Diba? Pangit. Mga ganon yung motor. Ayun guys, 10 minutes nga. Na medyo traffic yun. Tsaka chill ride lang. Ano? Nandito na tayo eh. End of expressway. So 10 minutes mula May Kawayan hanggang dito. 9 nga lang eh. 9 minutes. O medyo traffic din kasi yun. Kaya ayun. Eh, hindi naman tayo walwal mag-drive. Bomba tayo dito guys. Nakalimutan ko. May dadagdag pala ako sa mga kailangan na yun guys. Sorry. So ito pala, sobrang importante na ito. Kung ano yung importante ay nung una, hindi ganun yung order. So yung last na kailangan is yung gear. So syempre, naka big bike ka na lang din. Dapat gusto mo, safe ka. Hindi naman natin rin gusto ma-aksidente o ma-disgrasya tayo. Pero maganda na yung complete gears tayo na in case of any emergency, diba? O kailangan mo dyan is helmet, gloves, jacket, padded na pants, at saka riding boots. So yung mga sinabi kong yun ay yung mga gears na dapat meron tayo at least. Kahit pag malapit guys, di nyo na gamitin yung mga padded jacket, padded na pants. Pero maganda kung gagamitin nyo, syempre ayun yung advisable. Pero syempre medyo hassle nga naman, lalo na kung sa mall tayo pupunta, tapos naka ganun pa tayo, diba? Naka full gear. So ako pag malapit lang, lang ako, riding jacket, riding jersey. Pero naka gloves pa rin ako, helmet, tsaka nagra-riding boots pa rin ako. Pero ngayon guys, di tayo naka-riding boots kasi madumi yung riding boots natin, galing tayo sa ride eh. Pero lagi na ako nagra-riding boots. Tsaka basta naka-pants tayo. Pangit kasi kung di na tayo naka-pants tas naka-big bike. Lalo mainit yung singaw ng big bike guys. Kaya baka talagang mapapapants ka dito. Yung temperature natin ngayon 99 degrees. So temperature ng engine yan. So mainit-init yan. Yung singaw nga ngayon nararamdaman ko. Pero since ilang buwan na tayo nagbi-big bike, syempre nasanay na lang rin ako. So ayun guys, nandito na tayo sa SM North. So sum up natin lahat nung kailangan uli or yung expenses pag may big bike. So first is yung insurance. Second is yung accessories na sinabi natin, which is yung frame slider, engine cover, radiator guard, at saka yung muffler. Next is yung gas and toll gate. Next is yung maintenance, which kasama yung gulong, change oil, brake pads, yung mga ganon na maintenance. And lastly is yung gears, helmet, gloves, riding jacket na padded, riding pants, boots. So ayun yung mga kailangan natin guys pag meron tayong big bike. So ayun ang mga expenses. So last ulit, disclaimer lang na personal preference ko lang ito. And kung may sa tingin kayong dapat isama, i-comment nyo na lang dyan guys. So yun guys, baka i-end ko na rin dito yung vlog since nandito na tayo sa pupuntahan natin. So, hindi ko na kayo masasama sa loob. So guys, thank you for watching and I hope you like our video. And please like, comment, and subscribe. Yun lang guys, bye bye, thank you.